Ano bang dapat natin gawin? Masarap magpahinga sa ilalim ng mangga eh. Moly moly. Good morning, good morning, good morning! Mga Dods, Mang Rudy, magandang umaga po at ako'y pinaunlakan yung Kuya Arnold, magandang umaga sa iyo at pinaunlakan mo ako at kayo'y makausap dito bago natin namnamin ang sarap ng lechong manok na mayroong tanglad. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa aking mga vlogs at tulong na rin sa aming mga content creators. Mga Dods, kaharap ko ngayon si Kuya Rudy. Si Kuya Rudy po ay 80 years old. Pero makita nyo naman sa pangangatawan at sa lakas ng katawan, kayang-kaya niya pa magbungkal ng lupain para sa kanyang mga tanim na halaman. Mang Rudy, gaano ba kalapad nitong lupa na inyong tinataniman ng gulay? Aray lang akin ito. Wala pa itong siguro mga 3,000 square meters. 3,000 square meter. So mahigit kulang-kulang kalahating isang hektarya. Kung makikita nyo sa aming likuran, napakaraming tanim na tanglad. Ito nga, naaamoy ko ngayong umaga. Kuya Arnold, ang tawag ba sa iyo dito sa ating barangay? Akno. Akno. Bakit Akno? Eh, nagbansag sa akin rito eh. Basta Arnold, naging Akno basta. Ganun pala yon. So, ikaw naman, yung tanim mo rito sa ating barangay is tanglad. Tanglad. Yung hindi po nakakaalam ng tanglad is lemongrass. Yun po ang nilalagay sa loob ng tiyan nung lechong manok na ating kinakain, na paborito nating kainin, at lechong baboy. Maraming pinagagamitan sa tanglad. Kuya Akno, bakit tanglad ang naisipan mong itanim? Eh, dati, tinatanim ko rito mais. Itong portion na to. Okay. Eh, naisip ko, maiba naman kaya. Naghanap ako ng binihin ng tanglad. Okay. Siguro mga 6 na buwan kong nitanim ko na punla ko. Naging 27 puno lang. Nag-umpisa ka lang dun sa kakaunti. Oo, unti. Tapos, nung naka 6 months na, Okay. nitanim ko na rito. Yan, So ito na siya ngayon. ito na. Ilang puno na sa tingin mo ito? Sa aking tansya ay mga 1,200 na puno. Puno. Bakit napapansin ko, Kuya Akno, itong dulo ng ng tanglad, parang natutuyo na siya. Bakit? May parang kulang sa tubig o ay may edad na. Pwede nang harbisin. Pwede na siyang harbisin.
Mga Dodge, nandito ako ngayon kasalukuyan nakatayo sa taniman ng lemongrass ni Kuya Akno. Sa lawak nitong kanyang taniman ng lemongrass o tanglad, naaamoy ko yung halimuyak ng amoy ng tanglad. Ito po yung tanglad na inilalagay natin sa litsyong manok na paborito nating kakainin. Tanim yung upo. Ilang araw o ilang linggo, ilang buwan nyo bago mapakinabangan yung tanim? Yun kasi, yung upo medyo matagal yan kasi matigas ang buto niyan eh. Okay. Mga 1 week yan bago ka makikita mong lalapas sa lupa. Magbilang ka ngayon ng siguro mga 60 days. Okay. Mamumulaklak na yan. Mamumunga na yan diretso. Simula doon sa Pagkatanim. Oo. So, Mang Rudy, hindi nyo na pinupunla yung buto doon sa parang tray na nilalagyan? Ay, meron ding pinupunla. Pero ako hindi na ako nagpupunla. Nirerekta ko na lang. Ay, yung iba naman kasi nag-aapura. Pagkabasa at timali ilalagay na hindi dapat. Medyo pasingawin mo muna yung lupa. Kasi may pressure din yung lupa eh. Yung init ng lupa. Saka yung lamig. Minsan nakaka-epekto na sa buto yan. Sa pagkakaalam nyo, ano yung mga pakinabang sa tanglad maliban doon sa nilalagay sa tiyan ng litsyong manok? Sa wari ko po parang nakakagamot rin. Gamot din. Kasi po mga Dodge, kagabi bago kami mag-vlog ngayon, tinignan ko sa YouTube, sa Google, kung ano yung function ng tanglad. Yun nga, nilalagay sa tiyan ng litsyong manok, pero yung tanglad pala, ginagawa ring ginagawang pabango. Parang kinakatas, ginagawang pabango. Yun lang ang natignan ko, pero yung iba hindi ko na tinitignan. Kuya Akno, parang ang sarap-sarap ng upuan dyan, ang sarap-sarap ng papahinga nyo dyan. Oo. Masarap magpahinga sa ilalim ng mangga eh. Pwede ba ako umupo dyan katabi nyo? Sige oh. Sige, upo muna ako dyan at makipagkwentuhan na lang sa'yo. Kuya Akno, yung nakikita kong lapad ng lupa na yan, mula doon sa paanan ng bundok hanggang doon sa dulo, pag-aari po ba ng angkan nyo yan? Ay, yung siguro bandang gitna ng bundok, paparito. Bandang gitna na ng bundok, hindi na sa inyo. Hindi na pag-aari ng mga angkan nyo. Hindi. Doon po sa hindi nakakakilala kay Kuya Akno, nanggaling po siya sa angka ng mga aralar. Isa po rito sa pinakamayaman at mayroong napakalawak na lupain dito sa aming barangay. So Kuya Akno, dahil isa ka sa aralar, itong pinagtataniman mo ng tanglad ay sa'yo na yan. Parang ito ang pwesto ko. Pero hindi pa nakapangalan sa'yo. Hindi pa. Sa mga lolo ko pa. Sa mga ninuno pa rin. Kumbaga, Hindi pa kami na magpa-party-party eh. Friday the 13th. Oo. So yung Friday the 13th na yun, Oo, kailangan huwag kang Dudugan kumilos. mo muna yun. Okay. Sige nga po, ikukwento nyo sa amin. Ganun lang Doon naman. sa mga hindi nakakaalam, nung high tide sa low tide, mayroon palang epekto doon sa halaman nating Oo, tinatanim. may epekto yan eh. Pakinggan natin yung ikukwento sa atin ni Mang Rudy doon sa kanyang naging experience. Dahil marami rin, yung ibang nakakinig dyan, mga nakikinig sa kwentuhan natin, subukan nilang gayahin. Wala namang masama walang mawawala. Di Tama ba? po, tama po, tama po. Walang mawawala. Tama po. Kasi yung sa karanasan ko naman, yung sa tanda ko na to, Okay. subukan ko na yung hirap. Pero, ibig sabihin, hindi naman mahirap, pero nakakaraos talaga. Okay. Kaya sa pagtatanim, hindi lahat ay swerte. Kung tanim mo lang naman ibig sabihin wala ka man lang guide, basta tanim mo, baala sa lupa, hindi ganoon. Tinitiyempo din yan. Lalo na ngayon kasi nung araw hindi na binibili yung buto, ikaw lang nagbubuton siya tanim. Okay. Ngayon, lahat ay binibili mo bago Tama ko po. mag-umpisa. Tama po kayo. Siyempre may halaga yan. Oho. Pahalagahan mo yung binibilang ko pa yan kung ilang piraso para Ganun po ba? alam ko na kung ilan yung nabuhay ko, ilan yung napatay ko.
Pero hindi naman lahat yan swerte. Meron din talagang masisilat. Pero minsan may swerteng halos lahat sila na Buhay. Ang ganda ka ako nito Basta sinusunod mo lang yung Oo, sinasabi mong sinasunod ko lang. high tide tsaka low tide. Okay. Ito ba yung puno ng tanglad? Oh, yan. Ito ba'y pwede nang harvestin to? Pwede na, pwede na. Napakabango. Ang bango ng tanglad. Ito rin yung original na tanglad. Okay. Ano yung binanggit nyo kanina hindi ko gaano naintindihan? Ay, yung itong aking taglad, pwede nang harbisin. Kaso wala pang pumapakyaw. Okay. Ngayon, kung sino ang merong gustong pumakyaw, Ito po yung tanim ni Kuya Akno ng mga tanglad. Ready to harvest na. So, pwede nang ibibenta sa palengke o pwede nyo na isupply doon sa mga kilalang nagtitinda ng lechong manok o sa mga naglilitsong manok kasi ito, kailangan ito sa lechong manok. So, itong kanyang tanglad is ready to bintahan na, ready to harvest. Kung sino man ang gustong pumakyaw nito, libre kayong makipag-contact kay Kuya Akno. Puntahan nyo lang siya sa kanilang lugar, dito sa aming barangay. Napakaraming tanglad. At ito nga, bango. Ito yung tanglad na original kasi mayroong ibang tanglad na mukhang tanglad pero hindi siya kasing bango nitong original na tanglad. Mayroon akong dalawang upo na pitas doon sa taniman na upo ni Tatay Rudy. Ito po ay bigay lang sa akin. Totoo po yun, ibibigay lang ni Tatay Rudy sa akin itong dalawang upo. Kasama na yung sitaw. Kuya Rudy, may napitas pa akong sitaw doon sa sa sitawan mo. Eto na, nakadali ako ng manok. Ito ang lulutuin namin ni Kuya Akno. Lalagyan ko ng tanglad. Buti, nakadali ako ng manok. Itong manok, panabong. Pero dahil kakilala ko si Kuya Akno, hindi ko na isasabong to. Gagawin kong tinula na native na manok. Ang dami kong talong na nakuha dun sa tanim na talong ni Kuya Rudy. Sa maniwala kayo at sa hindi, ito ay ibinigay lang sa akin, yung talong na ito.